Sa unang pagkakataon mula nang bumaba sa pwesto, pinatatawag ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng reklamong grave threat na inihain ni Congresswoman Franz Castro. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pinagpapaliwanag na ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyon ng pagbabanta niya sa buhay ni ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro. Sa sabina ng Quezon City Prosecutor's Office, inaatasan siya na humarap sa investigasyon ng reklamo sa December 4 at 11. Pinagsusumiti rin si Duterte ng kanyang counter-affidavit. Ito ang kauna-unahang sabinang natanggap ni Duterte mula nang bumaba sa pwesto. Kaugnayan na reklamong grave threats na inihain ni Castro laban sa dating Pangulo. Harapin niyo po yung mga kaso ninyo at ito po yung tamang venue. Hindi siya pwedeng nagbabanta sa buhay ng tao, lalong-lalo sa pangkaraniwang tao. Siyempre ay kung may ganitong kaso ay dapat niyang harapin. Nag-ugat ang reklamo sa mga pahayag ni Digong sa kanyang programa sa SMNI News Channel noong October 11. Dumepensa noon ang Pangulo sa pagsusulong ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa confidential at intelligence funds. Payo niya kay VP Sara, dapat ang unang target sa intelligence fund ay si Franz at ang mga komunista na gusto niyang patayin. Pero depensa ng dating legal counsel at spokesperson ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, hindi naman nagbanta ang dating Pangulo. Ang sinabi lang naman yun, kayong mga komunista, gusto ko kayong patayin. O nasaan ang pagbabanta ron? Ang pagbabanta, yun sabihin, oy, Castro, anong pangalan yung sinabi niya? France. Dami-daming France, pwede kong bansa yan. Kung ang sinabi ni Pangulong Duterte ay, Castro, Franz Castro, papatayin kita, abangan kita mamaya dyan. Iyon ang banta. Pero si Castro, nanindigang siya ang tinutukoy ni Digong. Meron talagang magpapatunay doon sa buong video na yon na ako yung tinutukoy. At ako lang naman talaga yung nag-question ng confidential fund doon sa Kongreso. Bukod kay Duterte, ipinatawag din ng piskal si Castro, kaya naghahanda na raw sila ng mga testigo at ebidensya. Kasi alam ko naman yung kalaban ko ay makapangyarihan. Kahit na wala sa pwesto yun, meron pa rin siyang kapangyarihan, may mga resources, may mga influence. Kaya talagang paghahandaan namin ito. Kung si Castro todo handa, ano kaya ang magiging hakbang ng dating Pangulo? Thank you po. Tingin ko, i-ignore lang ni Duterte yun. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.